Ako si Juanito Lopez Jr., 51 years old, nakatira sa Imus, Cavite. Nung binata pa ako, hindi ko masyadong yung trabaho. Kasi tambay lang, parang happy-go-lucky. Nang makapag-asawa ko, nakapagtrabaho naman ako noon. Kaya lang, 6 months lang. Kasi yung contractual lang. Kaya nung mawalan ako ng trabaho noon, medyo syempre mahirap maghanap. Tricycle ako noon nung may isang kakilala na sabi subukan ko raw sales. Kaya nung kinuha ako mag-sales, kasi syempre pag sa sales, syempre kahit paano nakikita ka na ron. Kasi yung dito sa trabaho na to, sa industrial, ang kliyente kasi kumbaga hindi ka siyang bayad, kumbaga inuutang din nila sa amin. Kaya nung minsan, yung isang kliyente umorder sa akin siguro kalahating milyon, yung isang buwan yun. Tapos nung sumunod na isang buwan ulit, siguro ganun pa rin, kalahating milyon. Pero nung sumunod na buwan na, wala na, medyo konti na lang yung in-order niya. Kaya lang, hindi na ako nakasingil. Hindi na nagbayad sa amin. Bali, nag-struggle talaga ako kasi halos 1 taon na ako nawalan ng trabaho. Siyempre, parang babalikan na naman sa dati. Araw-araw, nasa bahay lang. Nakahingi ako ng tulong sa UNTV noon. Siguro mga 1 linggo lang, yun na, nakuha ko na agad yung pera. Yun ang nagamit kong puhunan. Tapos may isang kaibigan na nagsabi rin sa akin, sige, ganito, tutulungan kita. Pag kailangan mo ng pera, lapitan mo lang ako. Kaya doon lumakas yung loob ko na mag-umpisa ako ng talaga sarili. Pagising sa umaga, syempre, ito rin agad, nakatutok na dito. Kasi syempre, hindi kailangan mapabayaan. Kasi bagaman ako na yung may-ari, syempre, kailangan ko pa rin magsumikap, magsipag. Ganun. Pag minsan din, napupuyat, kasi wala namang ibang makakatulong din kung bukod sa awa at tulong ng Diyos, syempre yung sarili ko pa rin, kailangan ko pa rin magsumikap. Ang iniisip ko na ngayon, yung pamilya ko, saka yung mga taong umaasa sa akin. Kasi syempre sa mga empleyado mo. Kasi pag nawalan ka ng paano lang sila? Yun ang iniisip ko kasi naisip ko nga rin yun. Pag nagkakaroon ng problema, naisip ko parang ako yung inaano ng problema kasi pagka sumuko ako, yung mga nakapaligid sa akin, maapektuhan sila. Sa ngayon, awa at tulong ng Diyos, nasa 11 years na ganun pa rin, sa awa at tulong ng Diyos, malaki yung naitulong sa akin yung pagsasarili ko na ito, ng negosyo na ito. Kasi maraming mga nakatulong din sa iba, ganun bukod pa sa pamilya ko, yung halimbawa may mga pangangailangan sila, na ibibigay ko. Sa akin, hindi ko nga naisip na magkakaroon ako ng ganito kasi pati yung bahay namin, yung dating bahay namin, talagang ang bubong pa lang yan, yung yero lang, yung nag-umpisa ako, hanggang sa unti-unti na ipapagawa ko. Sa mga anak ko na tulungan ko rin, kasi yun nga, yung 2 anak ko nakapagtapos na rin. Ang may papayo ko, siguro kailangan talaga yung pagsusumikap. Iisipin mo talaga yung mga panahong darating. Kasi kung yung ngayon lang, kung ano lang yung dumating, may hirapan. Kasi nung binata ako, ganun lang hindi ako nag-isip. Kung ano lang yung dumating sa akin, ganun lang. Hindi katulad nung nagkaroon ako ng asawa kasi magkakaanak na ako. Talagang nagsumikap ako para kung paano ko maitataguyod yung pamilya ko. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Lakipan natin ng sipag at tiyaga. Laban lang.